Yo guys, update tayo sa nirepair kong desk fan dati, Yurica Eco desk fan. Ito guys, Yurica yung tatak. Ito yung nirepair ko dati na gearbox lang ang problema dati. Ayaw lang mag-swing. So, ngayon, ang problema naman ito guys, ayaw nang umikot. So, ito guys, ayaw na naman umikot ang electric fan, ayaw na gumana. Sabi nung nagdala dito, nilinis lang daw at hindi na umikot, hindi na umandar ulit. So, ang nakita kong problema, so pasensya na guys, hindi na po ako nag-vlog ng pag-troubleshoot ko guys. So una, tinester ko muna yung sa plug. So yung plug, nasa na yung plug, kunin natin yung plug. Yung AC plug. Okay, doon. So nag-tester muna ako dito sa plug. Okay naman yung dito sa plug. Nag-tester ako, tapos pinindot ko dito, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay naman siya, may reading siya sa tester mula dito. Then after nung go guys, sinaksak ko siya, tapos pinindot ko dito, umuugong lang siya guys, ayaw na umikot yung mismong ito guys. So ayaw nang umikot yung ito guys, hindi na umiikot. So nung na-check ko, bago ko siya kinalas ng ganito, ay pinaikot ko muna yung LEC gamit ang kamay. Medyo sumasabit siya guys, na parang marinig mo, parang may hinampas siyang anso sa loob guys. So parang may hinampas na wire, may kumakaskas sa loob. So tapos maganit siya guys, maganit. So ang nangyari guys, ito na nga guys, tinamaan yung kanyang rewind. So nasira yung kanyang stator, motor, ito. So ito po yung nasira sa kanya dahil wala na kasing cable tie. Tapos sumayad dito sa ano niya, sa may rotor. Dito banda guys, so sa may plastic na nasa loob, kung nakikita nyo, ayan, kung nakikita nyo yung kulay parang dilaw at na plastic yun, yung kanyang spacer. So sumabit dito sa kanyang spacer yung ito. So sumabit, tapos ayun na guys, naputol yung kanyang mga maliliit na copper wire. So yung mga dugtungan, yung mga nasalin niya sa kapasitor ay naputol na po siya. Naputol na po yung sa line kapasitor. So, bago pa man matuluyan na naputol sa linya ng kapasitor, actually, bago ko siya dinaklas guys ng ganito, tinester ko yung dalawang linya sa kapasitor bago naputol, ay wala na pong reading sa linya ng kapasitor. As in, wala na po guys. And isa pa, pag switch ko sa number 1 ulit, hindi na siya umiikot, hindi na rin umuugong sa number 1, number 2, pero pag i-select mo sa number 3, ayun, umuugong lang siya. So tapos yun na nga ang scenario guys, na kasira-sira na po yung kanyang rewind. So bali nagkasira-sira na po guys yan, kasi nadaanan ng rotor. So ayun, kaya nasira yung motor niya. So bali nagkausap na po kami ng may-ari nito, nag-usap na kami nito. So sabi ko, motor na po yung sira dahil nagkaputol-putol na po yung hibla. So tinanong ko siya kung ipapagawa niya pa to, sagot niya ay oo, ipapagawa niya pa daw. So sabi ko sa kanya, papalitan po ito, pag pinagawa niyo po, papalitan po itong kanyang stator motor, itong kanyang rewind na tinatawag. Kasi nga guys, yung problema lang nito dati, ayaw lang mag-swing dati ang problema nito. So as you can see guys, ito guys, napalitan ko siya dati ng gearbox. So ngayon, ang problema naman niya ulit, ayaw naman umikot. So nasira na naman siya ulit. So dahil dito, so ayun guys, sabi ko nga, bibili po ng bagong rewind niya o stator na tinatawag dahil sira na nga po ito, nagpuputol na. So sabi ko sa may-ari, papalitan ko po itong bagong stator. Sabi nila, ipagawa pa nga nila. So ang gagawin ko dito guys, papalitan ko ito ng panibagong motor. So papalitan ko ito ng bagong rewind na motor na ganito. Papalitan ko siya ng bagong rewind na ganito. So nagkausap na kami ng may-ari. So sabi nila, pabilihan nila ng bagong stator sa 16 ata, sabi nila. So sa April 16 gagawin ko to guys. Re-repairing ko to, papalitan ko ng bagong rewind to. So para magawa na po ito guys. And isa pa guys, sa capacitor kanina, nakuryente ako sa capacitor. Hindi naman nakasaksak sa outlet yung plug sa may capacitor. Ito guys yung capacitor niya guys. Dito ako nakuryente guys. Ito, nakabunot naman yung plug. Habang pinuputol ko siya, hinawakan ko dito guys. Oh. Hinawakan ko, may nakalabas na wire dyan kanina. Maliit lang. Pag hawak ko, nakuryente ako.
nag-ground na po sa capacitor na to. So tama niya yung napapanood natin sa YouTube or Facebook na ang capacitor ay may natitira pa rin laman. May laman pa rin siya. May kuryente pa sa loob. Kaya kapag hinawakan mo itong capacitor at dinalatan mo at hinawakan mo, ayun, makukuryente ka talaga. Nangyayari na sa akin. First time nangyayari sa akin. Nakuryente ako sa capacitor na to. So, ingat tayo guys. So, ito guys, papalitan ko to ng bagong rewind na motor para maayos na siya guys. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood and please like, share, and subscribe to my YouTube channel and pa-follow na rin sa aking FB page guys. So, sa aking FB page sa Clarkins Vlog. So, see you again next time guys. Bye-bye.